Hello Kathden fans! So ito na nga ha, binati ng ABS-CBN ng Kathden sa kanilang tagumpay. And then, social, si Sir Alden mga kasombrero. So tingnan natin ito kung ano yung social niya dito. And marami pang iba. So ito yung ating main items mga kasombreros. So unahin ko to, yung pagbati ng kapamilya no, ng ABS-CBN mga kasombreros. Dun sa natamong award nga ng Kathden sa pinakapasadong musika no sa 27th Gawad Pasado mga kasombreros. So dahil ito sa kanilang movie na Hello Love Again, tapos sina TJ Monterde at saka si KZ Tandingan ang pinakamagandang theme song mga kasombreros no doon sa Hello Love Again mga kasombreros. So congratulations. So, yung palagi na kanta nila mga although na ano ko na to, pero pinost bago lang ng isang admin mga kasombreros. Naisalay ko to, parang napahapyaw ko lang siya mga kasombreros, no? I didn't put so much emphasis. O, diba English yun? So, hindi ko siya gaanong binigyan ng spotlight mga kasombreros gaano. Pero ngayon ay congratulations, no? From talagang itunuring na nakapamilya rin si Sir Alden ng ABS-CBN mga kasombreros. Kasi nga, di ba parang wala nang boundary ngayon, you know? ABS-CBN, GMA, hiraman na lang ng mga artista mga kasombreros, no? Kapag walang exclusive contract. So, ayun siya. Kung kaya parang lumipat din si Sir Alden sa Viva, no? Para malaya siyang dito makatawid bakod lang no, sa GMA at saka sa ABS-CBN. And then ito, next item natin mga. So kagabi, meron pala silang ano no, sina Sir Alden, parang back to MNL ang tawag dito, you know, back to Manila. So kasama dito sina Mama Ten, of course, no, si April, si Leisa mga kasombreros. So hindi ko alam kung ano ang ginawa nila. Parang nag-meeting yata sila dito, no? At siya kumain mga kasombreros. So kasama rin dito si Dorothy Jane. At saka yun, hindi ko kilala yung iba dito, pero si April lang na pinsan niya mga kasombreros no. So pero kanina lang yata ito kasi April 28, 2025 at last night nga siya mga kasombreros. So back in Manila no. Tapos si Sir Alden dito ay parang siya yata yung siya yata yung picture kasi wala siya dito sa mismong picture mga kasombreros eh. Siya yata yung may hawak ng camera mga kasombreros. Kung kaya wala siya dito sa litrato or sa larawan mga kasombreros. So nakatag dito ay si April CP, Alden Richards, tapos si D. Dorothy Jane mga kasombreros. So andito lang sa litrato ay sina Mama Ten, si Leisa, si April at yung iba pa mga kasombreros no. So baka kumain sila bago magsiuwian mga kasos at saka nag-meeting na rin. So, ayun po. And then ito, yung bagong station ID na ginawa nga ng ABS-CBN mga kasombreros. Parang meron siyang behind the scene, no? Short clip na nga parang tumatawag dito yung announcer na lahat ng producers, parang ganun mga kasombreros. So, ito yung paggawa ng kanilang dito ng 2025 station ID ng ABS-CBN sa kanila sa Christmas mga kasombreros. So inaanap ko talaga dito si Catherine Bernardo mga kasombreros no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos naspatan lang dito si Vice Ganda, sina Richard Gutierrez, Anthony Jennings, tapos kulay green, blue at saka red yung kanilang suot. Parang ano no, kasi nung nakaraan parang blue rin yata yung kanilang yung kanilang tawag dito, yung kanilang damit mga kasi blue and green, something like that no. Sa Christmas party pala yun. Tama, sa Christmas party. So yun, talaga ang inaabangan ko rin dito yung station ID ng ng ABS-CBN mga kasombreros sa 2025 nila na Christmas special mga kasombreros. So aabangan natin dito kung ano ang kanilang dito ang magiging takbo or magiging kulay ng kanilang GMA station ID mga kasombreros. Kasi last year parang may something green din no, at saka iba't ibang kulay din mga kasombreros ang station ID ng ABN ng GMA mga kasombreros. So as usual, inaabangan din ito ng mga
ng karamihan mga kasembreros, no? Kasi yung last na ginawa nila, GMA Station ID po yun para sa 75th anniversary ng ABS-CBN mga kasembreros. So, na kung saan niya ay sina Sir Alden ay nakabarong, no? Nakabarong na white mga kasembreros. So, pero abangan natin yung ngayon nila na taon mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So, ang cute, no? Kasi si Marco Massa, na sikat din to na Jimmy artist ngayon, ay makakuya Alden din pala siya, no? Kasi si Alden, gamer, tsaka itong si Marco Massa, gamer din to eh. So, kung kaya parang nagkakasundo sila mga kasembreros din. Pero ngayon parang hindi nag-anong into games si Sir Alden mga kasembreros. So, ang cute lang kasi parang hinahangaan din niya si Sir Alden, si kuya niya Alden mga. Si Marco Massa, ano to eh, award-winning actor na rin ito. Tsaka kasama siya ngayon sa PBB collab na ano nga ng Pinoy Big Brother, no, sa bahay ni kuya mga kasembreros. So, ito po ay parang compilation ng picture at saka video ni na Marco Massa at saka ni Sir Alden Richards mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ito na ha, social pala yung cup na social, ibang klase pala tong cup na binili parang pinost ni Sir Alden kahapon, no? Na kung saan niya parang naubos niya na yung kape. Louis Vuitton pala ito mga kasembreros. May mga ganun palang items, no, sa Louis Vuitton, kasi iniisip ko na mga Louis Vuitton, mga bag, dito mga bag, tapos parang ano siya, parang pandamit, parang ganon mga kasi. So pero meron parang ganito Splendor set of tea teacups or 2 teacups and saucers, no? Tapos sabi designed to accompany the teapot from the Splendor collection. This set is of 2 teacups and saucers. Features a creative, eye-catching Louis Vuitton signature. Fine extra white porcelain is adorned with a radiant pattern of alternating L's and V's. Okay. So L and V. So alternating pattern pala yung L and V. So may mga ganong storya pala, no? May mga ganitong kwento pala. Grabe naman. So hindi nakapagtataka, pati yung cup ni Sir Alden ay branded na. Mga chinelas branded, sapatos branded. So yung mga damit of course branded mga kasembreros, no? And hindi naman yun nakapagtataka kasi nga phenomenal box office cinema king, tapos bilyonaryo mga kasembreros. So hindi na nakapagtataka. And then ito yung kanyang white flower, of course, no, nag-post kagabi ng kanyang ng kanyang bagong post sa Facebook. Sabi dito ng White Flower Philippines, matapos ang buong araw sa work, may pila at traffic pang naghihintay. Kaya maganda na you always have your white flower with you para may ginhawang sasalo sa iyo after a long day. Made with 100% pure essential oils, with that kaya talagang relaxing at nakakagaan sa pakiramdam. Hashtag White Flower Philippines, hashtag relief body. Tapos yung picture ng white flower mga kasembreros. So although walang picture dito sa Sir Alden, no, nakasama, pero siya po ay of course brand endorser ng White Flower Philippines mga kasembreros. And then ito, last item natin mga kasembreros. Ang kulit ng ginawa ng isang fan dito kasi dito, makulit na nakakainis na nakakaasar kasi nga ay tinandem na naman nila si Mayor Vico Soto dito kay Ma'am Catherine mga kasembreros, tapos naka-blue sila kunwari. And ano na parang dito parang wala namang source o siguro, pero yung one time na sinabi ni Vico Soto na gusto niya na maganda, matalino. So ang dami naman maganda at saka matalino sa showbiz, no, at saka sa realidad ng buhay. So bakit si Ma'am Catherine pa, no? Wala naman siyang name drop na crush na si Catherine, pero yun po, no, yung mga iba lang na talaga na umaasa sa tambalang ito na akala nila ay papatok mga kasembreros. So ayaw ni Ma'am Catherine sa politician, no? Although si Sir Vico ay Christian ito, no, we're not against Mayor Vico Soto naman. So talagang ano lang, yung iba lang talaga na fans na gumagawa ng ganito, no, ay talagang medyo nakakaasar lang siya ng konti lang naman. Konti lang naman mga kasembreros, kasi din lang ang sa kalam. At may napatunayan na sila, no,
may napatunayan na sila na blockbuster and so on, mga kasombreros. So ang pinakamahal na tambalan sa mundo ng showbiz ngayon ay ang Kathleen, no? Pag sila nagtambal, talagang billion at saka record-breaking mga kasombreros ang kanilang tambalan. So Kathleen lang sa kala, mga kasombreros. Alright, so nasa sa ating Kathleen items ha. Sana paipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 28, 2025. Tuesday na po. Blessed Tuesday po ha, sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang relevant at ang ganda po nito ha. Ang title natin, Mga Hirap Din Lang. Mark 13 verses 5 to 6. And Jesus, answering them, began to say, "Take heed that no one deceives you," linlang, "for many will come in my name, saying, I am he, and will deceive many." So ito mga kasombreros ay sinasabi ng ating Panginoon dito. Parang nag-warning siya, no, na huwag kayo magpalinlang kasi maraming hirap, maraming disasters, maraming calamities ang mangyayari, will take place bago. Kasi sa darating na panahon, marami po ang mga false prophets, mga huwad na Diyos-Diyosan, mga magsasabi sila na ako ang Kristo, ako ang dapat na sundin, So maraming ganon mga kasombreros. Tapos marami din na po ang malilinlang na mga ito. Kung kaya sasabi niya dito ay take heed, no, nag-warning siya, makinig kayo, sabi niya ganon. Makinig, pay attention na walang sino man ang dapat nandaya man din lang sa inyo. Kasi marami ang darating at marami ang magsisulputan na magsasabing sila ang Kristo, sila ang Diyos, mga kasombreros. So yung mga hirap na ito ay kagaya naman naranasan natin ngayon, no, mas worse pa mga kasombreros ang darating na panahon. So yung mga kalamidad, no, alam natin mga kasombreros na recently ay talagang nagimbal tayo, nagulat tayo sa mga kaliwat ka ng mga trahedya, mga calamities mga kasombreros, lindol, baha, and so on, no, earthquakes mga kasombreros, at saka conflicts, no, sa mga bansa. So Jesus in this verse is cautioning his followers, tayo yun, no, pero at that time ay mga followers or mga disciples niya mga kasombreros, about the trials and tribulations they will face, including the rise of false prophets and conflicts and wars and persecution for their beliefs. So yung mga Kristiyano, mga kasombreros, talagang although nangyari sa ibang bansa na rin na pinipersecute, talagang mga atheists, mga kasombreros, talagang galit sila sa mga Kristiyano din, galit sa Diyos, and so on. So may babala, no, ang Diyos, mga kasombreros, si Lord Jesus Christ, na talagang mangyayari at nangyayari ito, no, yung mga hirap natin sa buhay, lalo na kapag kay Kristiyano tapos pinipersecute ka ng mga antichrist, na mga antikristo, mga kasombreros. Talagang talaga nakasaad na yun sa Biblia. Mangyayari at mangyayari yun, mga kasombreros, whether we like it or not. But amidst these challenges, Jesus also provides a message of hope and strength, emphasizing the importance of perseverance and unwavering faith in God. So sa lahat ng ating trials, sa gitna ng ating mga challenges, mga persecutions, mga kasombreros, ay ang Diyos po natin ay magpo-provide. So wag po tayong mag-alala because He will provide strength, no? Sabi dito, pag-asa, magbibigay siya ng kalakasan, mga kasombreros, and of course protection, at saka yung pananampalataya natin ay napakahalaga, mga kasombreros. That is why dapat yung ating faith, yung ating pananampalataya ay hindi po yan nawawala at matitinag, mga kasombreros. So imagine walking alongside Jesus as He imparts these words of wisdom into His disciples. He is preparing them for the hardships they will encounter, urging them to stay true to their beliefs even in the face of opposition. So ang test kasi, ang challenge ay yung faith natin ay nasusubukan yan sa gitna ng mga trials. No, kagaya ng isang apoy, kagaya ng isang ginto na sinasalang at saka tinetest ng apoy para matukoy at saka mapatunayang ginto at saka tunay na ginto ito ay kailangang padaanin sa apoy, mga kasombreros. So kung magsusustain ang ginto na ito na tunay, ay magsusustain ito, ay mapapatunayan itong ginto, mga kasombreros. So ganun din po ang ating pananampalataya. We will experience hardships, we will experience challenges, mga kasombreros, especially sa ating pananampalataya.
Pero ang sabi ng Panginoon ay dapat wag tayo magpatinag, no, sa ating pananampalataya. Kumbaga pa, wag tayong tumalikod ba, kasi marami ang mga tao na tumatalikod sa pananampalataya. Naka-experience na sila ng hardships, for example, namatayan sila, nagkaroon sila ng sakit, and so on, ay tumalikod na sila, no, na hindi na sila hindi na sila nanampalataya at hindi na sila naglingkod sa Panginoon. So hindi po dapat ganoon. Through His guidance or God's guidance, He reminds them that they have the inner strength to endure with faith as their anchor and in tumultuous times. We reflect on this verse, reminding us the importance of resilience and staying steadfast in our beliefs, even when faced with adversity. Jesus' message serves as a beacon of hope, reassuring us that with enduring faith, we can overcome any challenges that come our way. So let us take His words to heart and hold on to our faith, knowing that we are never alone in our struggle. So never talaga tayo mag-iisa, mga kasombrero. So tayo lang talaga minsan ang sobrang busy, ang sobrang kalot ka ng agenda araw-araw. So nawawalan tayo ng panahon sa Panginoon. So nag-aantay lamang sa atin, mga kasombraros, no? Kumbaga pa yung tagpuan natin ay yung panalangin natin sa gabi. So para siyang lover, no? Na kunwari ang tagpuan niyo ay sa kwarto, tapos sa gantong oras or bago matulog, for example, no? So mag-aantay siya doon. So ano ang mararamdaman niya kapag nag-antay siya doon pero hindi ka dumating sa inyong tagpuan sa panalangin, mga kasembreros? So imagine natin yung ganun. Although hindi naman yun kabawasan sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, mga kasasbi, kasi is God, no? Even without human beings. Pero sa atin kasi yun ang yung impact, mga kasembreros, na kapag nagalit ang ating Master, nagalit ang ating Panginoon, ay yung pagpapala ay mawi-withdraw, no? Hindi maibibigay sa atin, mga kasembreros. So instead na may protection tayo, instead na may pagpapala tayo, ay hindi niya ibibigay because tayo po ay nagiging matigas ang ulo at saka matigas ang puso, mga kasembreros. The vivid imagery of wars, conflicts, and betrayals painted by Jesus in His discourse reflects the tumultuous nature of the end times. So ang end times na ito na yung second coming ni Lord Jesus Christ, no? Yung pagdating niya muli, mga kasembreros, bilang hari at bilang judge, mga kasembreros. So the description of nations and kingdoms rising against each other signifies the pervasive unrest and instability that will mark that era. So moreover, the analogy of birth pains suggests that these initial upheavals are but prelude to more severe tribulations yet to come. So kung ina-expect natin na ito na yung pinakamalalang mga trahedya na atin pong may experience, mga customers, ay nagkakamali po tayo. So hindi naman po ito pananakot, ha. This is a warning na dapat po tayo ay dumulog parati sa Panginoon. Panawagan na ang Diyos natin ay nandyan at may darating na mga sakuna, yes, may mga darating na mga calamities, yes, but He is always there for us. No, we will never be alone, mga kasombrero. So forewarning ito about persecution ng mga believers, and especially yung mga tao, mga kasombreros, na walang pananampalataya sa Panginoon. So parati nating tatandaan na hindi pa huli ang lahat, no, kasi tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito. Kailangang maglaan talaga tayo ng panahon, oras, mga kasembreros, kasi kung mahalaga sa oras, every time, no? In conclusion, Mark 13, 5:13, mga kasembreros, encapsulates a profound message of endurance, vigilance, and unwavering faith in the face of trials and tribulations. So by heeding, no, sa pakikinig, mga kasembreros, Jesus' words and internalizing the lessons embedded in this passage, believers can find strength, hope, and purpose in their journey, knowing that their steadfastness will ultimately lead to salvation. So yung ating pagiging immovable, pagiging steadfast, no, pagiging sa ating Panginoon, mga kasembreros, ay maglilid ito, no, patungo ito sa kaligtasan, hindi sa kapahamakan, mga kasembreros. Yung mga tao naman na hindi naniniwala kay Lord Jesus Christ at saka tumalikod sa Kanya, ay papatungo naman sila sa kapahamakan, mga kasembreros. Hindi lamang dito sa mundong ito, pero sa impyerno. As we navigate the complexities of a world filled with uncertainties and challenges, may we draw inspiration from the enduring truths of Scripture and remain steadfast in our commitment to the gospel message, trusting in God's faithfulness to see us through every trial and tribulation. So napakaganda, mga kasembreros, no?
warning po ito sa atin na ang mundong ito ay punong-puno ng distractions, punong-puno ng false promises and false prophets, na mga huwad na pangako at na napapako, mga kasambreros, at saka mga huwad na propeta at mga mangaral in general. Kasi marami ang magsabi na ito ang dapat na sundin natin, hindi tama ang Bible, hindi tama ang ganito. So, wag po tayong maniwala, mga kasambreros. We have to stay true sa ating pananampalataya at manatili tayong immovable at steadfast sa ating journey sa pananampalataya, mga kasambreros, sa Panginoon. Alright, sinama sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no? Pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.